Sa mga kapuso nating nagmumotorsiklo, simula po ngayong araw, bawal na pong bumiyahe ng walang suot na otorisadong helmet. Dapat ang gamit ninyong helmet may Import Commodity Clearance o ICC sticker. Narito po ang report. Simula ngayon, tanging mga motorcycle helmet na may ICC sticker na lamang ang papayagan sa mga kalsada. Base sa RA 10054 o Motorcycle Helmet Law, ang mga helmet na may ICC sticker lang daw ang pumasa sa safety standards na itinakda ng DTI. Ang iba, substandard daw. If you have an ICC sticker, that's a guarantee that the helmet is safe. As long as the ICC sticker is not fake, as long as the ICC sticker is not tampered, and as long as the helmet did not, did not fall or does not have a crack, otherwise, nako-compromise na rin ang safety nun. So, hindi na pwede yun. Kasi that's the rule in the standards. Pag nabagsak mo na yung helmet, hindi ka na makakasiguro, that can still protect you. Ang mga mahuhuling lalabag, pagmumultahin ng 1,500 pesos sa first offense, 3,000 pesos sa second offense, 5,000 pesos sa third offense at 10,000 pesos at confiscation ng lisensya sa fourth offense. 2009 pa nagsimulang maglabas ng ICC sticker sa mga importer at private motorcycle owners. Ang problema, sa 3.2 million na rehistradong motorsiklo sa Pilipinas, 1.5 million lamang ang mga helmet na nalalagyan ng ICC sticker. Ibig sabihin, may mahigit 1 milyong motorcycle owners pa ang hindi napapakabitan ng ICC sticker ang kanilang helmet, doble pa kung bibilangin ang backride nila. Ang dami ko naman nakikitang nakadikit, China-made nga eh. Mga China-made, ipalo mo lang yan sa pader, basag yan. Pero may ICC. May ICC. So parang bias yata yung standard na sinasabi nila. Noong Hulyo, nakunan pa ng GMA News ang daan-daang rider na nagpapakabit ng ICC sticker na humahabol sa dapat pagpapatupad ng motorcycle helmet law noong August 1. Pero sa hiling na makahabol ng mga wala pa, pinalawig ang deadline hanggang nitong December 28. Pero ayon sa DTI, wala ng extension at huhulihin na ang lahat ng walang ICC sticker. Para rin naman daw kasi ito sa kaligtasan ng nagmumotorsiklo. Hindi natin malalaman kung kailan mangyayari ang isang aksidente sa kalsada, pero may mga paraan para gawin nating ligtas ang ating sarili kung sakaling bumagsak tayo sa ating motorsiklo, katulad na lang ng paggamit ng tamang helmet. Pero ang tanong, paano nga ba natin malalaman kung subok at sigurado ang helmet na gamit mo? May tatlong component ang isang helmet, ang outer shell, inner foam at comfort liner. Kapag low quality ang shell at manipis o substandard ang foam, di nito mapoprotektahan ng ulo kapag sumemplang o naaksidente. Kunyari, tinamaan yung ulo ng isang rider, siya yung ito yung mag-a-absorb. Normally, ito ang unang masisira. Tapos pangatlo, yung comfort liner. Okay. So dapat makapal ba to? May certain thickness siya palagi. Kasi sa mga helmet testing, no, dapat may tinatawag sila na maximum force allowed na ma-absorb ng helmet eh. Pero bago pa man magkaroon ng ICC stickers ang DTI, marami ng helmet ang pasado sa safety standards ng ibang bansa. Kaya ayon sa ilang motorcycle enthusiasts, hindi raw pwedeng sabihing ICC sticker lamang ang basihan ng safety ng isang motorcycle gear. Tulad ng helmet na ito na nabili sa Amerika, wala itong ICC sticker pero may marka na pumasa sa American safety standards. Ang helmet naman na ito, ECE ang marka, ibig sabihin pumasa sa European safety standards. So even if it doesn't have this ICC, masasabi mo pa rin bang safe yung helmet na yun? Yes, for sure. Kasi na-test siya sa Europe eh. Kumaga, pumasa siya sa standard nila and doon very strict ang ano nila regulations. mas strict kesa sa atin. Well, mas advanced kasi sila in a way. Ayon sa DTI, gagalangin daw nila ang safety standards ng ibang bansa, pagsasabihan na lang daw nila ang mga enforcers ng LTO. This is properly verified na talagang ito ay nanggaling doon sa bansang yon and was also tested and is compliant to that standard. And then, okay na siya. That should be recognized by us as well.